Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan kong ito. Pero palagi ako nag-aalinlangan. Pero ngayon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi sa lahat ang kakaibang karanasan na nangyari sa aking buhay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Charm. Nung kabataan ko ay ligawin talaga ako sa aming baryo. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Talaga namang kinagigiliwan ako ng mga kalalakihan sa aming lugar. May lahi po kasi kaming Kastila kaya mabuti. Malabanos ang aking kulay, kutis porselana, at tila ba kulay ng mais ang aking buhok. May kaya din ang aking pamilya kaya hindi na po katakataka kung ganun na lang ang aking kutis dahil nung bata pa ako. Ay alaga talaga ako ni Mama. Ni magalusan, ayaw nito. Nangyari itong kakaibang karanasan sa buhay ko. Nung 20 anyos pa lamang ako. Hindi ko nababanggitin ang edad ko sa kasalukuyan dahil lampas na po ako sa kalendaryo. Meron ako noong 3 masugid na manliligaw. Matyaga ang mga ito na magtungo sa bahay. Mangharana, mag-alay ng rosas at maghandog ng mga alahas. Kahit na ilang beses na silang kinakasahan ni Lolo ng baril, wala pa ring epekto sa mga ito. Nga pala, bata pa lamang ay wala na ang aking ama. Isa itong sundalo. Isa ang aking ama sa mga magiting na sundalo na nakipaglaban noon para lamang sa kalayaan ng ating bansa. Opo, ganyan na ako katanda. Kaya nga hindi ko na binanggit ang aking edad. Balik tayo sa kwento. 3 silang nanliligaw sa akin at hindi talaga papatalo ang mga ito sa isa't isa. Itago na lamang natin sila sa pangalang Rico, Ryan at Renz. Si Rico ay matangkad, malaki ang pangangatawan at masipag sa buhay. Katamtaman lamang ang estado niya sa buhay nun. Samantalang si Ryan naman ay hindi gaya ni Rico. Mahirap lamang ito. Isang magsasaka ang kanyang ama at labandera naman ang kanyang ina. Si Renz naman ay mayaman. Sunod luho at nag-iisang anak ito kung kaya't hindi katakataka na halos lahat ng hilingin ni Lolo sa kanya noon na ibibigay na. Isa sa mga manliligaw kong ito ay nakatuluyan ko pero sa dulo ng kwento ko na lamang babanggitin para matapos niyo yung istorya. Pero sa mga gustong humula, pwede po kayo mag-comment. Yun na nga po syempre sa mga ganitong pagkakataon ay hindi maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hoy Renz, respeto naman. Nauna kami ni Ryan sa'yo pero nangunguna ka pa sa amin sa pagpasok sa bahay nila Charma. Kami nga halos tubuan na kami ng ugat sa paghahantay dito sa labas tapos bigla kang sisingit. Rinig kong reklamo ni Rico at napailing na lamang si Lolo nang marinig ang pag-uusap na mga yon. Hoy Rico, hindi ko na kasalanan kung bakit kayo naghintay ng matagal no. Sinabihan na tayo kahapon ni Lolo Manuel na ganitong oras pupunta dito sa bahay nila Charm. Pero pabibo kasi kayo. Kasalanan niyo yan. Wika naman ni Renz nun. Tahimik lamang si Ryan habang nagtatalo ang dalawa. At nang makita nito si Lolo, agad na nagmano ito. Napangiti na lamang ako dahil napakagalang talaga ni Ryan. At kailanman ay hindi ko nakitang nakipagtalo ito sa ibang manliligaw ko. Mabuti pa itong si Ryan at hindi nakikisawsaw sa kaguluhan yung dalawa. Baka mamaya, kayo'y magkatuluyan ha. Wika ni Lolo. Natawa na lamang ako sa sinambit niya. Nako, mas mainam pang tumanda akong binata kaysa makasama sa buhay ang kagaya nitong si Renz. Hambog na, mahangin pa. Signal number 5 kung bagyo. Nakakunot ang noong wika ni Rico at napailing na lamang ang aking lolo noon. Hindi ko naman maiwasang matawa sa mga salitang binitawan niya. Kuwela kasi talaga ito at kapag ito ang aking kasama ay walang oras na hindi ako natatawa. O aking sinisinta at iniibig,
Ito nga pala ang rosas na aking alay para sa iyo. Malambing naturan ni Renz sa akin sabay abot ng bulaklak ng rosas na halatang bagong pitas pa. Napangiti naman ako dahil walang araw na hindi ako pinangitin ni Renz. Kahit kasi na mahangin at hambog ito, palagi naman ito akong napapangiti. Kahit na ganoon naman na kasi ang ugali ni Renz ay nakikinig ito. Ayun na, dinaan na naman sa pagiging makata niya. Nakuha lang naman sa dyaryo yung mga binitawang salita. Wika ni Rico at sinamaan naman ito ng tingin ni Renz. Kahit kailan panira ka talaga eh. Piko na wika ni Renz at napailing na lamang ako nun. Charm, eto nga pala bibingka. Gawa yan ni Mama. Bagong luto pa yan kanina kaso malamig na ngayon eh. Wika ni Ryan sabay abot ng maliit na basket na gawa sa dahon ng niyog. Napangiti naman ako at tinanggap ang binigay ni Ryan. At kailan pa nahilig sa bibingka itong si Charm ha? Di ba nga ayaw mo nga niyan? Wika ni Rico habang napapakamot ng ulo nun. Nakita ko naman si Ryan na napayuko. Hindi ka pala kumakain yan. Pasensya na, hindi ko alam. Sambit naman ni Ryan at doon ay hinampas ko ng pamaypay na hawak ko si Rico. Kahit kailan panira ka talaga. Inis na wika ko at doon ay pumasok na ako sa loob dahil nakaramdam ako ng hiya para kay Ryan. Narinig ko pa ang pagsisisiyan ng dalawa samantalang si Ryan naman ay nagumpisa ng mangharana. O aking irog, dungawin mo ako. Panimulang kanta ni Ryan na agad naman na sinabayan ni Renz. Napatakip na lamang ako sa aking tenga dahil sintonado ito. Magtigil ka nga, Renz. Ang sakit sa tenga ng boses mo eh. Awat ni Rico at doon ay nagbangayan na naman ang dalawa. Walang araw na hindi nagtalo ang dalawa at palagi talagang nagbabangayan nun. Natapos na lamang ang pagkanta ni Ryan, pero ang pagtatalo nilang dalawa ay patuloy pa rin. Bumalik ka na lang bukas, Ryan. Wika ko at matamis ng ngiti nun. Kaagad naman na napahinto sa pagbabangayan ng dalawa at nagtanong. Paano ako? Sabay na tanong ng dalawa. Napailing na lamang ako. Magtalo lang kayo para masaya. Wika ko at isinara ko ng bintana ng aming bahay. Ito kasi. Pagtatalo ng dalawa, napabuntong hininga na lamang ako. Ganoon ang nangyari sa akin noon at halos araw-araw, iba't ibang bulaklak, sulat at tula ang aking natatanggap. Sa totoo lang, ilang beses ko nang sinabihan ng mga ito na tumigil na sa panliligaw sa akin dahil wala pa sa aking isipan noon ang mag-asawa o magkaroon ng nobyo pero naging matyaga ang mga ito kahit na tila ba maliit ang tsansa na makuha nila ang matamis kong oo. Ganun pa man kahit na para bang kay ganda ng buhay pag-ibig ko ay hindi talaga maiiwasan na may mga taong maiinggit at magagalit nun. Magkapit-bahay kami noon, halos katabi lamang siya ng bahay namin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Sonia. Hindi niya tunay na pangalan. Sa tuwing nanghaharana sa akin ang tatlo kong manliligaw, ay palagi itong nakadungaw at nakatingin kay Ryan. May itsura naman kasi si Ryan. Sakto lamang ang laki nito at kahit na moreno, malakas ang dating. Sa tuwing dumadalaw sa akin si Ryan, ay palaging nakatingin si Sonia. Kaya nalaman ko na may gusto ito sa manliligaw ko. At narinig ko na din ang ganoong usap-usapan at bali-balita nun. May ilan pa nga na sinabihan ako na layuan na si Ryan dahil nakakatakot kung magalit itong si Sonia. Hindi ko naman yun pinansin dahil nga wala naman sa akin ang mga bagay na yun. Isa pa, wala din naman akong kasalanan kung may gusto si Ryan sa akin at hindi kay Sonia, di ba? Nang lumipas sa mga araw, palagi kong napapansin ang masasamang tingin sa akin ni Sonia. Kung kaya't napag-isip-isip ko na ibigay na lamang sa kanya ang mga bibingka at mga kakanin na inaalay sa akin ni Ryan noon. Bakit mo binibigay sa akin to? Di ba bigay ito sa'yo ni Ryan?
Kunot noong tanong ni Sonia sa akin at napabuntong hininga na lamang ako. Busog na kasi ako kaya sa masayang ibibigay ko na lang. Nalaman ko kasi na mahilig ka sa bibingka at kakanin kaya naisip ko na sa'yo na lang ibigay. Salamat ha. Paborito ko talaga ito lalo na kapag luto ng nanay ni Ryan. Wika nito at kita ko sa mga mata niya ang saya ng matanggap ang pagkain na binigay ko. Ganun ba? Tipid na sagot ko dahil hindi ko naman kasi alam kung ano ang sasabihin. Oo, masarap kasi yung luto niya. Wika nito. Napatangu-tangu na lamang ako nun. Sonia! Pasok! Sigaw ng ama nito at doon ay kaagad na itinago nito sa kanyang bulsa ang binigay kong bibingka. Sige na, dito na ako. Salamat dito ha. Umuwi ka na din. Delikado dito eh. Mabilis na pumasok sa loob ng kanilang bahay si Sonia matapos sabihin yon. Nakita ko pa ang masamang tingin sa akin ng kanyang ama na tila ba lulunukin ako nito ng buong buo. Kinilabutan naman ako at naalala ko ang sinabi ni Sonia na delikado doon kaya kaagad na bumalik ako sa aming bahay dahil maggagabi na din ang mga oras na yon. Ganoon ang naging nakagawian ko. Sa tuwing binibigyan ako ni Ryan ng anumang pagkain ay kaagad na ibinibigay ko yun kay Sonia. Natuwa naman si Sonia sa parting yon at naging malapit naman kami sa isa't isa. Sa tuwing wala ang ama nito ay lumalabas siya para makipag-usap sa akin. Charm, bakit hindi mo pa sinasagot yung isa sa mga manliligaw mo? Tanong sa akin ni Sonia at natahimik naman ako. Wala pa kasi ako napipili sa kanilang tatlo eh. Sagot ko naman. Ganon? Bakit hindi mo na lang sila pinahinto? Malalim naman akong napabuntong hininga sa tanong niya. Saka ko ito sinagot. Ginawa ko na yan. Sinabihan ko na sila. Bakit hindi pa din sila humihinto kung una pa lang ay sinabihan mo na? Ewan ko sa kanila. Hintayin daw nila ako eh. Napabuntong hininga naman si Sonia noon. Sana kasing ganda mo din ako para naman makita at magustuhan din ako ng lalaking minamahal ko. Maganda ka naman, Sonia. Kulang ka lang sa ayos. Napangiti naman ito. Talaga? Baka naman mamaya niloloko mo lang ako at binibiro ah. Maganda ka kaya? Wala namang ginawa yung Diyos na pangit, di ba? Ngumiti naman si Sonia. At yun ang unang beses na nasilayan ko ang ngiti sa kanyang labi. Sa bagay, tama ka nga naman. Wala namang ginawa ang Diyos na pangit. Nga pala, dito na muna ako kasi may gagawin pa ako sa bahay. Alam mo na, pag dumating si tatay na magulo at wala ako sa bahay, malamang sa malamang, mapapagalitan na naman ako noon at masasermonan. Maraming salamat pala dahil binigyan mo ako ng oras, Charm. Wika ni Sonia at kumaway pa ito sa akin noon. Ngumiti naman ako pabalik sa kanya. Pumasok na rin ako sa bahay. Matapos ang araw na yon, ay naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Nagkikwento na rin ito ng mga personal niyang buhay. Hanggang sa isang araw, ay nakwento niya ang patungkol sa kanyang mahal. Alam mo ba, Charm? Sa totoo lang, gusto ko talaga si Ryan eh. Dati pa nga naiingit ako sa iyo dahil lagi kanyang inaalayan ng bulaklak. Bibingka, mga iba't ibang mga pagkain na luto ng kanyang ina. Kinakantahan ka pa niya at sinusulatan. Nung una, naiinis talaga ako sa iyo kasi ang dami mong manliligaw. Samantalang ako, hindi man lang napapansin ng taong mahal ko. Pero nung araw na binigyan mo ako ng bibingka, napatunayan ko na napakabuti mong tao. Hindi na rin ako magtataka kung bakit maraming iibig sa iyo na lalaki. Bukod kasi sa maganda ka, maganda pa rin ang panloob mo. Wika niya. Gusto mo ba tulungan kita kay Ryan? Tanong ko kay Sonia noon. Naku, wag na, nakakahiya naman. Baka mamaya isipin ni Ryan na nagpapatulong ako sa iyo. Nakakahiya naman, di ba, kung babae pa yung unang aamin sa lalaki? O nga naman sa bagay. O nga no, pangit naman talaga tingnan. Huwag kang mag-alala.
Gagawin ko yung makakaya ko para mapalapit kayo sa isa't isa. Wika ko nun. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Oo naman, magkaibigan tayo, di ba? Saka sa totoo lang, hindi ko talaga gusto si Ryan eh. Ayoko din naman na makasakit ng tao kaya ngayon pa lang isasabihin ko na yung totoo na wala talaga siyang pag-asa sa akin nang sa ganun. Magkaroon naman kayo ng tsansa na magkausap. Napangiti si Sonia nun. Maraming salamat sa iyo, Charm ha. Napakabuti mo talagang kaibigan. Niyakap niya ako. Kinabukasan nga ay nagpa siya kung kausapin si Ryan ng masinsinan. Bakit si Ryan lang? Paano kami? Huwag mong sasabihin na siya na yung sinasagot mo, Charm ha. Wika ni Rico na napapailing-iling. Kung ano-ano talaga iniisip mo, Rico. May sasabihin ako kay Ryan kaya kakausapin ko siya ng masinsinan. Ito talagang lalaking to kung ano-ano yung iniisip. Wika ko kay Rico at napabuntong hininga na lamang ako noon. Pagpasok sa loob ay nagsalita na si Ryan. Alam ko naman yung sasabihin mo, Charm. Ramdam ko naman yun eh. Wika ni Ryan sa akin at doon ay nakaramdam naman ako ng konsensya sa aking puso. At bahagya din akong nalungkot. Kung pwede lang sanang turuan yung puso ko na ikaw ang piliin. Dahil napakabuti mong tao pero hindi, wala akong nararamdaman na kahit na konting pagmamahal para sa'yo. Ayoko maging madaya sa'yo. Kaibigan lang talaga yung pwede kong itingin sa'yo. Ngumiti naman ito. Ayos lang yun. Naunawaan ko. Tanggap ko naman tsaka pumasok ako sa ganitong sitwasyon. At alam ko na maaari ako masaktan. Huwag kang makonsensya. Ayos lang ako. Wika sa akin ni Ryan at napangiti naman ako nun. Basta kung kailangan mo ng kaibigan na masasandalan, nandito lang ako. Tumango naman ako sa sinabi niya. Nga pala, baka gusto mong makilala yung kaibigan ko. Di ba kilala mo naman si Sonia? Malay mo, di ba, kayo yung itinadhana para sa isa't isa. Nakangiting wika ko nun. Oo, si Sonia, kilala ko yun. Yung kapitbahay nyo na laging nakadungo sa tuwing hinaharana ka namin. O siya nga, buti naman kilala mo siya. Matutuwa yun pag nalaman niya na kilala mo yung tao. Mukhang tinutulak mo ako sa kaibigan mo ngayon ah. Ikaw ah. Nagtawanan na lamang kami nun. Napansin ko naman na nakadungaw ang dalawang kolokoy na si Rico at Renz. Ang saya nun ah. Huwag mong sabihin na siya na yung sinagot mo ha. Wika naman ni Renz at napakamot pa ito sa kanyang ulo. Anong meron si Ryan na wala sa atin? Para siya yung sagutin ito si Charm. Wika ni Rico. Napairap na lamang ko. Kahit kailan napakahambog niyo talagang dalawa. Bakit ang saya-saya nun kung hindi mo sinagot? Takang tanong naman ni Renz na halatang naguguluhan. Ay nako, hindi ko nga sinagot si Ryan. Pinatigil ko na siya sa paniligaw sa akin. Nagbawas na ako sa inyong tatlo. Dahil hindi ko na kinakaya yung kambugan yung dalawa kaya dalawa na lang kayong manliligaw ko. Tsaka kaya kami tumatawa kasi nireto ko yung Ryan sa kaibigan kong si Sonia. Nagkatinginan na naman ang dalawa. Talaga? Pero teka, anong sabi mo? Kaibigan mo si Sonia yung kapitbahay ninyo na laging nakadungaw sa tuwing naghaharana kami sa iyo, di ba? Oh, bakit? May problema kayo? Kunot noong tanong ko sa mga ito. Doon ay nagkatinginan ng dalawa at saka umupo nun. Hindi mo ba alam yung kwento-kwento patungkol sa pamilya nila Sonia? Magkapit-bahay pa naman kayo. Patungkol sa papa niya. Tanong sa akin ni Rico nun. Doon ay napakunot noon naman ako. Anong kwento? Wala naman akong naririnig at wala din namang nababanggit sa akin si Lolo. Wika ko. At doon nga ay nagsimula ng magkwento ang dalawa. Ang papa noon ni Sonia, pinaniniwalaan ni isang aswang. May nakakita din sa isa sa mga kapitbahay natin noon na nagbalat kayong baboy ramo yung ama niya.
Kaya nga matagal na panahon nang nawala ang mga yan dito eh. At nung natigil na yung usap-usapan patungkol sa pagiging aswang ng pamilya nila, saka lang bumalik yung mga yan. Kaya nga hindi madalas lumalabas ng kanilang bahay si Sonia, di ba? Palaging pinapagalitan ng tatay niya, lalo na kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Dahil baka malaman yung sekreto nila. At baka maungkat na naman yung nakaraan. Pagkikwentong wika ni Renz nun. Anong sinasabi niyong aswang sila Sonia? Wala namang binanggit sa akin si Sonia na ganyan na. Malamang, may magsasabi ba ng totoo lalo na sikreto ng pamilya nila yon? E di inilagay naman niyang sarili niya sa kapahamakan. Wika ni Rico at doon ay napagtanto kong tama siya. Pero mabait naman si Sonia eh. Hindi niya naman ako sinaktan. Wika ako naman sa mga ito. Pero malalim na napabuntong hininga mga yon. Yun ang hindi mo alam. Hindi mo sigurado kung kailan yan aatake. Hindi mo alam kung may galit ba sa'yo yan o wala. Lalo na naging manliligaw mo si Ryan na gustong-gusto niya. Gustong-gusto ni Sonia si Ryan mula pagkabata. Alam na alam namin yan. Kaya nga nagtataka kami sa'yo na naging kaibigan mo si Sonia eh. Samantalang ipinagkakalat niya sa buong barangay na napakasama ng ugali mo. Wika naman ni Renz at doon nga ay nanlaki ang aking mga mata. Baka naman dati pa niya sinasabi at hindi na ngayon. Inamin naman sa akin ni Sonia na nagalit at nainis siya sa akin noon pero humingi naman na siya ng tawad. Nagkibit balikat ang mga ito. Huwag kang papakasigurado, Charm ha. Ang amin lang, binalaan ka namin. Hindi namin sinisiraan yung kaibigan na tinuturing mo pero dahil nga mahal ka namin, gusto naming masabihan ka. Ayaw namin mapahamak ka. Hindi dahil sa gusto ka namin kundi dahil nag-aalala lang din kami sa'yo. Tsaka alam mo na, naging malapit din naman kami sa'yo, di ba? Parang naging kaibigan ka na namin. Bukod sa mahal ka namin. Wika ni Rico. Simula ng araw na yon ay naging maingat na ako sa aking ikinikilos. Napansin ko naman na buhat ng araw na yon. Palaging nakabantay sa akin si Ryan sa tuwing kasama ko si Sonia. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng takot. Hanggang sa isang araw, kinausap ni Lolo sila Rico at Renz. Mamayang gabi, aalis ako at ng anak ko ha. Maiiwan lamang dito sa bahay si Charm. Kaya sana patignan-tignan ha dahil nag-aalala kami sa kanya lalo na't babae yan. Hindi ko naman sinabi na dito kayo matulog sa bahay namin dahil lalaki kayo. Pangit tingnan. Pero sana naman bantay-bantayin niyo yung apo ko. Alam niyo na, nag-iisa lang yan. Wika ni Lolo. Huwag po kayong mag-alala Lolo Manuel. Kami po yung bahala kay Charm. Hindi namin papabayaan ang apo mo. Pabantayan namin yan. Wika ni Rico. Maaasahan talaga kayong dalawa. Sayang at wala na si Ryan. Ito kasing si Charm ay pinahinto na sa panliligaw. Nabanggit rin sa akin ni Ryan na itinutulak daw nitong si Charm si Ryan kay Sonia. Hindi ko alam pero bakit bigla na lang naging malapit kayo sa isa't isa ni Sonia apo? Mag-ingat-ingat ka sa pamilyang yan ha. Nasa ilalim ang kulo ng mga yan. Wika ni Lolo. Napakunot naman ang noo ko dahil tila ba may alamang sinabi niyang yon. Sinabihan nga po namin niyang si Charm Lolo Manuel eh. Sinabihan namin na mag-ingat-ingat kay Sonia at sa pamilya nito. Alam naman natin po yung kaninang nakaraan, di ba? Hindi po talaga mapagkakatiwalaan yung pamilyang yan. Wika naman ni Renz at tunay tumango naman si Lolo. May punto ka, Renz. Tama ang yung sinabi. Nakuha po ha, mag-ingat-ingat ka sa pamilyang yan at patalikod kung tumira ang mga yan. Hindi natin alam kung kailan aatake. At hindi mo alam kung may galit ba o wala sa yung Sonia na yan. Lalo na't alam na alam sa baryo natin na gustong-gusto ng dalaga yung manliligaw mong si Ryan. Baka mamaya kaya kanyang kinaibigan para lamang
gamitin ka laban kay Ryan. Doon ay bigla kong naalala ang pagsunod-sunod sa akin ni Ryan sa tuwing kasama ko si Sonia na para bang binabantayan ako nito kahit saan kami magpunta. May iba talaga akong pakiramdam ng mga oras na yon. At hindi ko alam pero para bang totoo nga ang sinasabi ni Lolo. At may punto ito na maaaring kaya akong kinakaibigan ni Sonia ay para lamang gamitin. Pero dahil nga itinuring ko ng kaibigan si Sonia, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang bagay na yon. Hanggang sa nung araw na yon, nakita ko si Ryan kung kaya't kinausap ko ito. "O Charm, kamusta ka na? Matagal-tagal na din na hindi tayo nagkausap ah. Kamusta kayo ng kaibigan mong si Sonia? Nga pala, palagi kami magkausap at palagi kanyang kinikwento sa akin." Wika ni Ryan sa akin pero pakiramdam ko ay nagsisinungaling ito. "Ganun ba? Masaya ako kung ganun na nagkakaintindihan na pala kayong dalawa. Nga pala baka gusto mo na dumalaw sa bahay. Nandun naman sila rin sa triko eh." Wika ko. At doon nga ay nakita ko ang masamang tingin sa amin ni Sonia. Na tila ba pinapatay na ako nito sa kanyang isipan. "Nako, hindi na. Madami pa kasing gagawin sa bukid eh. Tsaka tutulungan ko pa sila nanay at tatay." Pagtanggi nito. "Ay sige, masaya ako na nagkakamabutihan na kayo ng kaibigan ko." Napangiti naman si Ryan nun. Habang naglalakad ay bigla na lamang akong hinarang ni Sonia. "Ano yun? Bakit mo nilalandi si Ryan? Di ba ayaw mo sa kanya? Bakit ang saya-saya niyo?" Sunod-sunod na tanong sa akin ni Sonia. At pahigpit ng pahigpit ang hawak nito sa braso ko. "Anong sinasabi mo? Wala akong nilalandi. Tsaka kinamusta ko lang yung relasyon niyo kung nagkakamubutihan na ba kayo. Yun lang yun. Bitawan mo ako." Mabilis akong umiwas kay Sonia nun. Matapos ang pangyayaring yon ay umuwi na ako sa bahay at noong gabing yon, nagpaalam muna sina Rico at Renz na uuwi sa kanilang bahay para maggabihan, samantalang ako naman ay naiwan sa bahay. Dahil nga mag-isa lamang ako sa bahay, ipinadla ko ang mga bintana at mga pintuan noon. Paakyat na sana ako sa aking silid nang bigla na lamang akong nakarinig ng mga katok mula sa ibaba, kung kaya't mabilis ako na nagtungo doon. "Sino yan?" tanong ko. Doon ay wala naman akong narinig na sagot. Nung unay akala ko ay guni-guni ko lamang yun pero biglang may kumatok ulit. Naisip ko na maaaring sila Rico at Renz yun. Kung kaya't kaagad ko yung binuksan pero hindi ko pa man nalalakihan ang pagbukas ng pintuan. Ay bigla na lamang may mahabang kuko ang pilit na kumukuha sa akin palabas ng aming bahay. Kinalmot ako nito sa aking braso. Napahiyaw ako sa sobrang sakit at kaagad na isinarado ko ang pintuan ng bahay pero pilit yung tinutulak ng kung sinong nilalang. Labis na takot ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Doon nga'y nangangatog na isinarado kong muli ang aming pintuan. Naiiyak na lamang ako sa sobrang hapdi ng sugat na aking natamo mula sa kung sinong nilalang na yon. Paakyat na sana akong muli sa aking kwarto. Nang ilang sandali pa ay nakarinig ulit ako ng mga sunod-sunod na tila ba galit na galit ang taong kumakatok doon. Hindi ko na yun muli pang binuksan dahil sa sobrang takot at dahil sa nangyari sa akin. Maya-maya ay bigla na lamang nasira ang pintuan sa aming sala. Gawa lamang yun sa kahoy. Doon nga, isang nilalang ang pumasok sa bahay at kitang-kita ko kung sino yon. Walang iba kundi si Sonia. Kagad itong tumalon.
Pinatungan ako at sinakyan ang tiyan ko. Pinagkakalmot ang mukha ko noon. Kailangan ko masira at gawing pangit ang iyong mukha. Nang sa ganon ay ako na ang iibigin ni Ryan at hindi ikaw. Wika sa akin ni Sonia at galit na galit ito. Hindi ako nakalaban kay Sonia dahil napakalakas nito kumpara sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Nagparaya na nga ako. Tinulungan ko na makapalapit ka sa kanya kahit na nakakarinig ako ng mga bulong-bulungan na hindi ka raw totoo sa akin at pinagkakatiwalaan pa rin kita. Itinuturing kitang kaibigan. Tila wala itong pakialam sa mga pinagsasasabi ko. Kaibigan? Wala akong kaibigan ng mga agaw. Wika nito at labis ang galit. Kitang-kita ko yun sa kanyang mga mata. Sonia, maawa ka sa akin, pakiusap lang. Huwag mo akong patayin. Hindi ako ganun kasama, Charm. Hindi kita papatayin. Sisirain ko lamang yung mukha mo dahil naaasiwa ako dyan. Wika nito sa akin nun. At doon nga, kakalmutin na sana nitong muli ang aking mukha nang bigla na lamang may humila sa kanya. Tama na, Sonia. Hindi na maganda yung ginagawa mo kay Charm. Sige na, tantanan mo na siya. Kung gusto mo, ako na lang kunin mo. Ako na lang yung saktan mo dahil ako naman yung nanakit sa'yo. Sige na, sasama na ako kahit saan pang gusto mo. Sasama ako at pananagutan ko yung batang dinadala mo. Wika ng isang tinig nun. Pagtingin ko sa harapan ko, si Ryan yon. Ang aking ipinagtataka, iba rin ang mukha nito. Kagaya ito ni Sonia. Doon ko lamang napagtanto na isa rin palang aswang si Ryan. Mabuti naman at ipinakita mo yung tunay mong itsura kay Charm. Tingnan natin kung iibigin ka pa niya. Kahit hindi pa nakikita ni Charm yung itsura ko, ipinagtapat niya na sa akin na hindi niya ako mahal. Kaibigan lang yung turing niya sa akin kaya pakiusap, tantanan mo na si Charm. Kung ako ang gusto mo, sige, sasama ako sa'yo basta wag mo lang saktan si Charm. Gagawin ko lahat para lang tigilan mo siya. Doon huminto si Sonia sa pananakit. Matapos na sambitin ni Ryan ang mga katagang yon, sabay na umalis ang dalawa. At dahil sa mga natamo kong sugat sa katawan at sa mukha, nawalan ako ng malay. Kinabukasan ay nagising na lamang ako at nakita ko ang puting kisame at ang nag-aalalang mukha nila mama at ni Lolo. Ano bang nangyari, Apo? Bakit punong-puno ng sugat ang mukha at katawan mo? Tanong ni Lolo. Pero hindi na lamang ako umimik nun. Ilang beses pa akong tinanong ng mga ito pero mas pinili ko na lamang na manahimik at huwag nang sambitin kahit na kanino ang mga nangyari nun. Sinambit ko na lamang noon kay Lolo at Mama na hindi ko matandaan ang mga nangyari dahil napakabilis na mga naganap. Nang makalabas ako sa ospital, doon ko lamang nalaman na si Rico pala ang nakakita sa akin na nakahandusay sa loob ng aming bahay at dali-dali ako nitong dinala sa ospital. Nabalitaan na lamang din namin nila Mama at Lolo na nagtanan si Sonia at si Ryan. Hindi na lamang ako kumibo. Nanatiling tikom ang aking bibig kahit na alam ko naman kung ano ang tunay na naganap. Mas pinili ko na lamang na wag nang magsalita pa. Lalo na at wala na rin naman sila Sonia at Ryan. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko pa rin malimutan ang nangyari sa akin sa nakaraan. Mahabang panahon din na nanahimik ako. Wala akong pinagsabihan ng lahat ng nangyari sa akin ng gabing yon. Ito po ang unang beses na nagbahagi ako ng istorya patungkol sa nangyari sa akin nung araw na yon. Sa ngayon ay masaya na ako sa aking buhay kasama ang mga apo ko at ang aking asawa na si Rico. Opo,
Siya ang sinagot ko sa kanilang dalawa. Dahil kalaunan ay nakakita rin si Renz na babaeng kanyang mamahalin. Si Rico ang natira sa kanila at nagtiyaga ng manligaw kahit na sinusungitan ko ito. Dahil nga siya ang taong nakapagligtas sa akin nung araw na yon. Utang ko rin sa kanya yung buhay ko. Kung kaya't ito ang aking napili na aking makakasama sa buhay. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat po.